check natin yung mga capacitor. So ayan, kung makikita ninyo, nagbabuzzer siya. Kung nakikita ninyo sa diode test ko, sa set ko, yung reading, ayan, 12. So 12 ohms po yan, ibig sabihin yan. So ayan, meron dito isa. Pinahuli ako isa. And then pag tinanggal natin yung diode na yan, chinek natin yung inaapakan ng diode at nagbabuzzer yan, ibig sabihin hindi pa natin nakita yung pinaka problema. Lagi natin tatandaan na importante po ang electronics. Tsaka ito po, yung mga buzzer dyan. Tandaan po natin, hindi ko po gagawin to kung ako'y nagyayabang lang. Ito po'y sinishare ko lang para matutunan din po ng iba. OJNR Air Conditioning laging andito. Init ng panahon, kaya naming talo. Repair, free, i-install, lahat kompleto na. Follow Jose Miranda, like and share mo na. Booty and our aircon, subok na maaasahan. Booty and our aircon, follow Jose Miranda na. So ayan guys, meron tayo rito, dead set na LG, indoor board ito. So ito na nga, Ang nangyari dito, ito daw sakit na to, itong puti at saka itong itim ay naikabit after linisin. Then pagsaksak, aray ko, hindi na siya nag-power. So sa mga ganyan, dapat nating malaman ano nga ba ang nagkaroon ng problema rito? Itong nga bang receiver o itong mainboard? Naka-encounter na rin ako nito ilang beses na. So ito, pakita natin na actual. So ito, sasaksak natin, ito yung plug niya. Tignan natin kung talagang dead set siya. So ayan, antay tayo saglit. Alam naman natin ang LG ay may delay po yan. Then tutunog po yan. Parang Christmas. Tinining, dapat gaganon yan. So ayan, kung makikita nyo, reaction niya. Nakakabit naman yung kanyang receiver. So ganito lang, first step lang para malaman kung ano yung may problema. Unang-una yung gagawin, hugutin nyo yung saksakan. Then hugutin nyo yung socket ng receiver. So ayan, wala na pong connection yan. Ito yung sa receiver. Okay? Then saksak natin. Tingnan natin kung tutunog. Pag yan ay tumunog, ibig sabihin ang problema ay nandito. Okay? So ayan, narinig nyo naman, tumunog. Pero pag nakakabit yung kanyang connection from control board papuntang receiver, wala siyang reaksyon. Ayan. Saksak natin. Ayan. So meron siyang sinira dito sa receiver. Ayan, wala siya reaksyon. Okay? So, alam na natin, saan tayo mag-start? Siyempre, dito na kay receiver. Ngayon, kay receiver, meron niyang diode protection, resistor, na pwedeng sinira dyan. So, ayan, tumunog siya, inugot ko. Kaya lang, yung tira lang yon. So, ayan, tanggalin natin. Ayan, so, ito yung likod niya. Check tayo. Ang una kong ginagawa dyan, chinecheck ko yung mga capacitor. So, ito. Yung diode test naman ay pwede naman ng pan-check ng shorted yan. So, set na tayo sa diode test para dire-diretso na tayo. Ayan. Ilaw natin para makita ng malinaw. Ganun po kahalaga ang learning sa electronics. Kasi, di ba, ganyan. Naglinis ka ng aircon, tapos syempre tao lang nagkakamali din. Kahit naman ako, naka-encounter na ako niyan nung nagsisimula ako So, kahit sabi natin matagal na tayo, normal na magkamali. So, importante talaga na matutunan natin yung electronics, So, ganyan, ito po. Check natin yung mga capacitor. So, kung makikita ninyo, nagbabuzzer siya. Kung nakikita ninyo sa diode test ko, sa set ko, yung reading, ayan, 12. So 12 ohms po yan, ibig sabihin yan. So sa ganyang problema, medyo mahirapan ka maghanap, Kasi may shorted dito. Tapos shorted din yung dito. Kaya ma-reading mo siya. Then check natin yung mga diode. Yan, wala naman. Okay. Ayan, meron tong isa. Reverse bias, forward bias. Ayan. Okay. So ayan, meron dito isa. Pinahuli ako isa.
So, tanggalin natin yan. Then, pag tinanggal natin yung diode na yan, chinek natin yung inaapakan ng diode at nagbabaser yan, ibig sabihin, hindi pa natin nakita yung pinaka-problema. Then, pagka tinanggal ko siya, tapos nagbabaser pa rin, pwede natin tanggalin tong capacitor na to kasi nagbabaser siya. Then, nagbabaser din siya dito. No? Kung makikita nyo yung reading ng diode at saka nung capacitor, parehas lang. So, unang tanggalin natin diode. Okay? Yun. Diba? So ngayon, check natin kung may shorted pa. So ito yung ano niya, inaapakan niya, susuin lang natin. Kung makikita nyo, wala na. Diba? Then ito, check din natin yung capacitor kung may buzzer pa. Kung makikita nyo, wala na rin. So ngayon, final check, ito yung check natin, yung diode. Medyo maliit lang. Check na rin natin kung shorted yan. Alam natin yung diode ay meron yung forward bias and reverse bias. So makikita nyo, siya nga yun. Ayan o. Diba? Balikta rin. Isang oras po yan bago matusok. Ayan. So nagano po siya. Nagbabaser po siya. Sa pagpapalit po ng diode, yung diode po, meron pong guhit yan. Yun po yung tanda ng cathode, no? May guhit po yan. Masyado lang maliit talaga, kaya hindi makita. Pero dito sa board niya, may makikita kang triangle, no? Ibig sabihin, ito yung cathode, ito yung anode, no? Then sa board niya, parang may guhit siya na maliit na ganyan, no? So, kailangan talaga matalim yung ating mata dyan. Medyo maliit na kasi yan. So, ayan. Nipipiyasahan tayo, kuha tayo ng pyesa. So ito, sirang board ito, no, iniipon ko talaga to kasi pag wala ng pag-asa yung board, napipiyasahan pa yan. So kailangan natin itabi ang mga yan. So ganyan po ang diode, dapat pagka reverse bias, dapat ay walang reading. So pag binaliktad mo siya ay dapat ay merong reading, no? So buo itong diode na ito. Okay? Then dapat tama ang pagkakabit niyan dito. Okay, tanggalin natin. So ayan, nakabit na, testerin natin kung may buzzer pa ba o wala na. Ayun, nakita nyo naman wala na, no? So malalaman natin yan syempre pagka tinesting na natin syempre. Hindi natin patagalin. So ganun po kaganda pag natuto ka sa electronics. Bakit? Sa mga gantong pangyayari, kaya pa natin solusyonan kung tayo ay nagre-repair ng board. Ganun po ka-importante. Hindi lang yun. Sa bahay lang. Ako po, nasa bahay lang po ako. Nagre-repair ako ng board. Oh. May kita na. May advantage po yan. Tsaka hindi lang yun naman eh. Pag natuto ka sa electronics, kahit yung TV mo, kaya mong ayusin. TV, automatic washing. Basta electronics, kaya po yan. Testing. Tingnan natin kung magpa-power na siya. Kita nyo? Power na. Tingnan natin kung iilaw. No? Mahirap naman kung hindi natin pipindutin yan. Siyempre, pindutin na natin. Pan na lang natin. Ayan, testing natin na may pan para sigurado. So ayan, ito yung pan natin. Kabit na natin, ito ay sa Panasonic. Pero pwede rin po yan sa LG. Basta papasok at saka tama yung kulay. Then ito, add ko na rin. Dagdag ko na. Dagdag ko na. Minsan po ang dead set na board, Wi-Fi po. Pwede nyo rin tanggalin yan pag magte-testing. Halimbawa, dead set. Tanggalin mo rin yung Wi-Fi. No, then tignan mo kung magpa-power. Ito po yung Wi-Fi receiver niya. So, dagdag ko na lang din. Pag ito yung shorted, pwedeng mag-cause ng dead set. Saka yung ito nga pala. Pag pinagdikit mo itong dalawa, nag-cause ng dead set yan. Aray ko. At ito na nga guys. Testing na natin. Fan speed. Set lang muna natin siya sa pan kasi wala siyang outdoor. Baka mag-error po ng CHO5. So, ayan, nakita niyo, mandar na yung pan. O, diba? So, ganun lang po, no? Dagdag idea na naman po, no? Lagi natin tatandaan, no? Na importante po ang electronics. Tsaka ito po, no? Yung mga buzzer dyan.
No, tandaan po natin, hindi ko po gagawin to kung ako'y nagyayabang lang, no? Ito po sineshare ko lang para matutunan din po ng iba. So maraming salamat po no sa patuloy na pagtangkilik sa aming programa. So maraming salamat po sa mga gusto magpaturo. No, online tutorial po tayo no. Sa gabi po natin ginagawa 'yan para po yung mga naghahanap buhay ay may time para mag-aral. So God bless po sa lahat. Then thank you and goodbye. OJNR